So wala po muna mag-react. Guys, ang ating co-borrower policy po, balik po tayo sa first degree of consanguinity. So, sino-sino po ba yung pwedeng i-appoint natin na maging co-borrower? So, balik tayo sa parent, kapatid, legal spouse, saka po, ayun, parent, brother, sister, saka po yung ating legal spouse. Ayun pa rin po yung ating pwedeng maging co-borrower ngayong 2024. So, balik po tayo sa ganon. At meron pong quiz. Bago po mag-appoint ng co-borrower, meron na pong required income dapat yung principal buyer natin. Sa principal borrower po, kung may buyer po tayo ng Pampanga, gustong mag-co-borrower, hindi kaya 32. Dapat ang income ng principal borrower ay 29,000 bago siya makapag-appoint ng co-borrower. Kung below 29 po, hindi po talaga siya qualified na for Pagsibol Village Project. Kasama na dyan, sir, yung fixed allowance, 29. Apo. Kasama na po, yung 29 po, kasi dapat po yung gross monthly income ng principal. Sabihin, po yung basic na yan, kasama na yung kanyang fixed allowance. Bakit po tayo naglagay na ng ganyang income requirement sa principal buyer bago siya mag-appoint ng co-borrower? Kasi po, in reality naman talaga, marami po talagang ang co-borrower ay formality lang para ma-approve na pag-ibig fund. Kukuha ko ng co-borrower para ma-approve ako, but in reality po, ang nagbabayad pa rin naman talaga si principal borrower lang. Kaya naman po ang management namin, nagkaroon din po ng ganitong policy since meron din pong report sa amin ng pag-ibig fund na lumalaki po yung number ng past due buyers ng Remulan na merong mga co-borrower. Kaya po, ang Remulan naman po, naglagay lang po kami, hindi naman po namin totally naalisin yung co-borrower, pwede pa rin po, pero meron lang po konting restrictions bago tayo makapag-appoint ng co-borrower. Dahil po, dapat yung co-borrower, ay yung principal buyer pa lang, dapat yung income pa lang niya, kaya na niyang mabayaran. Kung may tulong man ng co-borrower, dapat konti na lang. Hindi totally dapat, kung 15 yung sahod ng principal, tapos 15 din yung co-borrower, kung yung principal lang pala magbabayad nun, tapos 15 lang sahod niya. Talagang yung performance loan ratio ng mga buyer ng Remulan sa pag-ibig fund, yung chances na magka-default sila sa pagbabayad ng monthly amortization, napakataas ng ganung chance. Yung, pwede naman, kung may sa mga secondary income na po ang tawag natin dyan, pwede naman po yung basta meron pa rin po siya talagang legal documents na may po-provide. May tanong po. Paano, 29,000 yung sahod niya may pero sa ITR mababa lang binabayaran ng tax. Pasok pa rin ba siya? Sa 29? Kasi mag-release kasi ang alam ko kasi nag-iin na ng ITR yung 29 sa inyo. Dapat po yung 29, kung ang sahod po ng regular employee na 29,000, automatic po, meron po yung tax na binabayaran. Paano sir kung maliit lang yung tax binabayaran niya? Depende naman po, kasi may iba-iba rin naman yung tax na binabayaran sa kategory ng employee. Kung ikaw ay may asawa, may anak, mas maliit lang yung percentage ng tax nun, or depende rin kapag single ka, mas malaki yung tax. Basta kung ito talaga yung sahod ni buyer, 29,000, yun talaga yung susundin natin. Kaya iba kasi sir, di ba sa food allowance, hindi nilalagay yung ang inana sa tax, for example, 25,000 lang yan yung taxable. Pero yung the rest, for example, meron walang tax yun, okay na yun. Okay lang yun. Okay lang yun kasi meron talagang mga non-taxable allowance. May taxable allowance yun talaga. Nakalagay sa payslip. So okay lang po yun. Sabi kasi sir, tumugma ka ITR at saka income. Hindi naman po, depende naman po yun sa magiging computation talaga ng income ng buyer.